Salve, parang awa mo na. Bigyan mo ba kami ng konting panahon na lang? Huwag naman ganito. Hoy, 4 months na kayo hindi nakabayad ng upalumen. Masyado na nga ako naging mabait sa inyo eh. Aling Salve, please, pagbigyan niyo na po kami kahit 1 buwan lang po, please. Ay, kuya, huwag naman po yung mga gamit ko, kuya. Ako na lang po maglalabas itong mga assignments ko po kasi ito eh. Grabe ka naman, Aling Salve. Hindi ka na nga mapakiusapan. Tapos ikakalat mo pa yung mga gamit namin. Konting palugit na lang yung hinihingi namin sa'yo. Next week, makakapag-abroad na ho ako, makakapagbayad na kami. May titira na sa bahay na to. Di ba sinabihan ko na kayo last month pa? Magsilayas na kayo? Pero hindi kayo nakinig. Tapos ngayon, ako tong masama? Pero hindi mo kailangan ikalat yung mga gamit namin. Hindi ko na problema yan. Problema nyo na yan. Lumeng! Lumeng! Hayop na Salvi yan. Walang konsensya. Nakiusap naman kayo ah. Saka alam naman niyang paalis na ng ibang bansa itong si Grace. Eh, alam mo naman yun eh. Paiba-iba na ugali. Sinabihan ko na nga siya na pagpasensyahan na niya muna yung delay namin ng kaunti kasi nga, inuna namin yung placement fee at mga ibang kailangan ni Grace. May topak talaga siya, Nina. Kala mo naman, mansyon yung pinapaupahan yun. Hayaan mo, Iha. Konting tiis na lang. Oo nga. Saka salamat ha. At hinayaan mo muna kaming tumuloy sa'yo kahit ilang araw lang. Pero... Wala nang pero-pero pa. Okay lang naman sa akin. Love. Uy, ano? Nakahanap ka ba ng sasakyan na pwedeng rentahan? Oo, pinasunod ko na rin dito. Tsaka kasya na rin lahat ng gamit natin doon. Love, salamat ah. Gusto naman, love. Wala yun. Tsaka, sino pa ba magtutulungan? Hindi tayo lang din, di ba? Basta, love. Huwag mong kakalimutan o ipagpapalit kapag nasa Turkey ka na, ha? Mamaya, meron kang makitang kamukha ko dun. Kulit mo ko agad. Ba, hindi naman ako pupunta dun para maghanap ng love life. Pumunta ako dun para magtrabaho. Eh, ang akin lang naman. Naninigurado lang. Promise? Oo naman. Nay! Uy, anak! Ay, kamusta? Ayos naman kami. Siya nga pala, nakasalamat ha, kasi ayun, nabayaran ko na yung tuition fee ni Marife kahapon. Salamat ha. Ay, naku, mabuti naman. Uy, na, yung loan ko ha, huwag mo kalimutang hulugan. Oo, anak, eto nga eh, magbabayad ako ngayon. Nay, si ate ba yan? Oo, ate mo to, halika. Grace, oh. Ate, kamusta? Mag-ingat ka dyan, ha? Salamat. Ikaw rin. Tsaka galingan mo sa eskwela. I-accept ka na lang. Oo naman, smart girl kaya to. Earthquake! Si Grace! Grace! Madam, let's... We don't have time. Let's go, madam! Grace! Ba't nawala, Nay? No, I will not leave you, madam! You have to crawl! Ano ba yun? Nakipagsapalaran si Grace bilang caregiver sa Turkey para masuportahan ang kanyang pamilya at matustusan ang pag-aaral ng kapatid niyang si Marife. Pero isang trahedya ang naganap at biglang gumuho ang lahat ng kanyang mga pangarap. Paano tatanggapin ng kanyang pamilya ang mapait na sinapit ni Grace? Tungkol dyan ang tampok nating kwento dito lang sa Tadhana. Marife! Kumusta? May balita ka na ba sa ate mo? Tumawag kasi yung agency ni ate.
Oh, ano daw sabi? Total wreck daw kasi yung condo kung saan nagsistay si ate. Ongoing pa rin yung search and rescue. Pero hanggang ngayon hindi pa rin nakikita si ate. Warren, sorry ah. Alam ko kung gaano mo kamahal si ate. Dapat di ko na pinilit mag-aral this sem. Dapat kasi... Marife, sisihin ang sarili mo. Alam mo naman yung ate mo, di ba? Dating sa inyo, sa pamilya nyo. Gawin niya ang lahat. Magagawa lang natin ngayon, Marife, pakatatag. Tamayan natin ang bawat isa. Nangako rin ako sa ate mo na pag nasa abroad siya, ako magbabantay sa inyo. Kaya huwag kang mag-alala. Andito lang ako. Salamat, Warren na. Alam kong mahirap ang sitwasyon ngayon, Lumin. Pero paano ang loan next month? Ano ang gagawin natin? Zenny, pasensya ka na, ha? Alam ko maiipit ka dito sa loan na to dahil pumirma ka na guarantor, eh. Pero, yung utang ko kasi talaga ngayon, kay Grace lang, eh. Na sana matagpuan siya. Sana ligtas siya. Pasensya ka na, Mare, ha? Sorry. Apektado din ako sa nangyari kay Grace. Hindi ko lang siguro talaga alam kung ano ang unang iisipin ko. Natatakot ako, eh. Mas natatakot ako. Kasi ina ako, eh. Tapos wala akong magawa. Eh, yung mga cell towers dun, bagsak din. Ano bang sabi sa embahada? Wala din, eh. Nag-iintay lang din sila. Ang laki ng pinsala ng earthquake doon. Kaya yung tanging dasal ko, sana hindi sila sumuko sa paghahanap sa mga biktima. Patuloy ang paghahanap sa mga survivors sa nangyaring lindol sa Turkey. Sa aming pakikipag-ugnayan sa Philippine Embassy, narito ang listahan ng mga kababayan nating nakaligtas. Roman Hilario, Jay Porado, Michael Bayot, Luis Luberes, at John Garcia. Diyos ko, ate, sana makaligtas ka, ate. Grace. 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 Tulungan mo ko, Day. Fe! Marife! Kain na! Oh, bakit di ka ba nakabihis? Nay, hindi na ako mag-aaral. Kasi pinasok na ako ni Warren dun sa call center na pinagtatrabahuhan niya. Ha? Nay, hindi mababayaran yung utang natin kung magpa-part-time ako. Yung mga kinikita mo sa paglalaba, sa pag-extra-extra sa catering. Hindi pa nga yun kasya sa panggastos natin dito sa bahay. Marife, kaya nag-abroad ang ate mo para makapag-aral ka. Nay, 2 buwan nang walang balita kay ate. Nay, tanggapin na kasi natin na wala na si ate, napatay na si ate, para naman makausad na tayo lahat. Ha? Kailan ka pa natuto sumagot sa akin ng ganyan? Kailan pa?
Nahihirapan din naman ako eh. Mahirap din sa akin to. Pero hindi mababayaran ng pangarap ko yung mga utang natin. Nay, wala na si ate. Salamat, Warren, sa pag-refer sa akin dito, ha. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Dito lang ako. Sa susunod na buwan, makuha ko ni referral bonus ko. Pati yun, sa'yo na rin yun. Oh, parang hindi ka masaya. Nag-away kasi kami ni nanay kagabi. Sinayang ko daw yung tuition na binayad ni Ate Grace. Ilang araw na kaming hindi nag-uusap. Bigyan mo lang ng oras si Tita Lumen. For sure naman, naiintindihan niya rin yung desisyon mo. Sana. Anong sana? Sigurado yun, no? Eh, kayo na nga lang dalawa ni Tita magkasama sa bahay. Ano, hindi pa kayo magkikibuan? Warren, sana makangiti na din ako tulad mo. Naalala ko si Ate Grace. Alam mo, Marife, miss na miss ko na rin naman yung ate mo eh. Pero kung lahat tayo magpapalamon sa lungkot, eh, ano na mangyayari sa atin? Sa totoo lang, may mga araw nga na akala ko bibigay na ako eh. Akala ko hindi ko nakakayanin. Pero naisip ko pa rin na hindi naman titigil ang buhay dahil malungkot tayo. Sige na. Sige na. Congratulations, team! Grabe naman, naipakake pa. Hatid sundo na nga araw-araw. Tapos may paganyan pa. Alin ang masarap? Yung cake o yung may dala ng cake? Pwede pareho. Naku, pa kayo talaga. Swerte mo naman, Marife. Mag-jowa na ba kayo? Uy, hindi no. Hindi? O hindi pa? Naku, mga marites talaga kayo. Kunin mo na yung cake para makain na natin. Yan tayo, lumalabas yung mga pagkapatay gutom natin eh, no? Congratulations. Ikaw talaga, nag-abala ka pa. Baka mamaya kung ano isipin nila sa atin. Naku, hayaan mo sila. Basta ako, nangako ako simula nung nawala si Grace. Na hindi ko nahahayaang mawala mga taong mahalaga sa akin. Nang hindi ko napapakita kung gaano sila kahalaga. So, mahalaga ako sa'yo. Oo naman. Eh, di ba kahit noon pa man, mas una nga kita naging best friend eh. Marife, baka naman yung cake. Oo, ayan yung cake ko. Gusto nyo naman kumain. Nay, ito po pala yung dagdag po dun sa ihuhulog natin sa utang natin, tsaka panggastos na rin po dito sa bahay. Salamat ah. Pasensya ka na. May panggastos ka pa ba? Okay lang po ako, Nay. Tinabi pa po ako sa ATM ko. Pasensya ka na. Sinasalo mo lahat na naiwan sa atin ng ate mo. Ano ka ba, Nay? Okay lang po yun, no? Ang importante, nandito tayo. Lumalaban tayo para mabuhay. Tama ka. Morning ho.
Mukhang okay na po ang lahat dito sa bahay na to, ah. Ano na, Warren? Napadalo ka. Tita, sunduin ko lang ho si Marife. May team building po kasi kami ngayon, eh. Uwi rin po ako sa Monday, Nay. Opo. Okay lang po ba, Nay? Ito, dalhin ko na rin gamit mo, ha? Eh, hindi. Okay na ako na. Kaya ko na yan. Hindi, kahit ito na lang. Una ko na sa kotse. Sige na nga. Sige. Sige po, tita. Una na po ako. Nak, sandali Ano bang meron kayo ni Warren? Wala naman, Nay. Magkaibigan po kami. Best friends po kami, di ba, Nay? Bakit po? Magkaibigan? Hindi pa sila hiwalay ng ate mo. Nay, pinipilit na po namin ni Warren na makamove on sa pagkawala ni ate. Sana kayo rin po. Victor, hasta Erika? Victor? Nasaan ako? Victor! Victor, hasta Erika? Victor, hasta Erika? Nasaan ako? Mana Odo. Nay? Mana Odo. I don't understand. What happened? Allah, Shakur. You're finally awake. Madam? For 2 months, I've been praying for you to wake up. 2 months? You saved me from the earthquake. I do not know how to reach your family because all your things were lost in the tragedy. And even the agency who recommended you closed down during the earthquake. So all the records was lost. Madam, my family. I have to talk to my family. Of course, we'll find a way. Pwede ng bagong batch later. Ay, good night. Makakalat nyo. Tara, hanap tayo ng pagkain. Islok, ang layo nun. Naku, tara na. Tara na. Sige na nga. Naalala mo nung pumunta tayo sa Pulilan bago umalis si ate? Oo. Naalala ko nga nun, tutulak pa tayo ng sasakyan, eh. Dahil nag-overheat yung makina. Pero si Grace, alam mo, nakangiti pa rin, eh. Ang sabi pa niya, at least nakapag-workout kayo bago dumating sa beach. Tayo lang, siya nakaupo lang siya sa loob ng sasakyan. Workout dun. Nai-miss ko siya. Ako din. Uy, huwag ka namang sad boy dyan, oh. Sorry naman. Ayan, mas pogi ang best friend ko pag Sus. nakangiti, eh. Oo ba, pinobola mo lang ako, eh. Uy, hindi, ah. Alam mo, bago mo sinabi sa akin noon na gusto mo yung ate ko,
crush kita. Pero bago ko pa maamin sa'yo, niligawan mo na yung ate ko. Talaga ba? Sabi ko noon, okay lang. At least makakasama ng best friend ko yung ate ko. Alam ko naman na deserve nila yung isa't isa. Kasi deserve ng ate ko yung katulad mo na mabait, malambing, maaruga. Nak, eto na baon mo, oh. Anak! Marife! Ano na ba, anak? Okay ka lang ba? Masama ba pakiramdam mo? Ano ba yan, anak? Ba't ka umiiyak? Ano ba nangyari? Nay! Sorry, Nay! Bakit? Ano ba yun? Buntis ako, Nay! Ha? Paano buntis? Anong nangyari, anak? Nay, 2 weeks na po kasi akong delayed eh. May nangyari po kasi sa amin ni Warren doon sa team building. Nay, nag-test po ako kanina. Nay, buntis po ako. Sorry, Nay. Nay, sorry. Anak, tama na. Tama na. Huwag ka na umiyak. Marife, huwag ka mag-alala, ha? Pananagutan ko kayo ng bata. Kaya mo ito hintay ni ate. Alam ko masaya si Grace sa nangyayari sa atin ngayon. At least, nahanap natin ang isa't isa sa gitna ng lungkot na nararamdaman natin ngayon. Sigurado ako matutuwa yun. Yung dalawang taong mahal niya, nakahanap ng kaligayahan sa isa't isa. Paano, tara? Sige, ako na to. Marife? Warren, Belinda, long time. anong meron dito? Oh my God. Marife, hindi pa nga natin alam kung patay o buhay ang ate mo. Sinusulot mo na tong jowa niya. Belinda! Isa ka pa. Warren, hindi pa umaalpas yung kaluluwa ng best friend ko. Tinutuhog mo na tong kapatid niya. Unbelievable. Nakakadiri kayong dalawa. Oh. Aba, naglalambing ang anak ko, ah. Bakit? May problema ba? Nay, salamat ah. Aalagaan mo yung baby natin, ha? Alang-alang kay Grace. Ito na ang birthday girl! Happy birthday! Yan! Thank you! Daming handa. Ayan, Tita, oh. tita. Nak, ito na ang pinakamasarap na cake sa buong bayan natin. Wow, di nga. Sarap naman. Siyempre, gawa ko yan. Oo, paborito. Sige, mag-wish ka na muna. Okay, game. Ang wish ko ay sana maging maayos na ang lahat. At sana kung nasaan man si ate, sana masaya siya. Yay! Ayun, kain tayo. Gusto mo? Parang gusto ko.
dito. Nay, bakit? Ang ate mo. Nak! Nay! Nak! Kumusta na po kayo? Miss na miss ko na po kayo. Nasaan ka ba? Ano ba nangyari sa'yo? Naku, buti na lang buhay ka. Nak! Nay, okay ka lang po ba? Parang hindi ka naman masaya makita ako. Grace! Nasaan ka? Ano ba nangyari sa'yo? Naku, buti na lang buhay ka. Nay, mahabang kwento po. Is that your family? Yes, madam. May I talk to them? Ay, Nay, kakausapin ka daw po ng amo ko, ah. Are you Grace's mama? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Your daughter is a hero. She saved me from the earthquake. She risked her life to save mine. The doctors have now approved for her to travel, and I will give her money to go home to you. I want to reward her for saving my life. She is a hero. Thank you, madam. Nay, makakauwi na po ako. Nandyan po ba si Marife? Ate, Fe! Happy birthday! ate, akala namin patay ka na. Muntik na. Nakuma ako ng almost 2 months. Pero may awa ang Diyos. Pauwi na ako. Warren? Grace. Grace, ano ba talaga nangyari sa'yo? Lahat kami dito. Lahat kami nawala na kami ng pag-asa eh. Hindi namin alam kung buhay ka pa. Alam ko, pasensya na. Pero nandito na ako. Malapit na ako umuwi. At pag uwi ko, tutuparin natin ang mga pangarap natin. Anak? Grace! Nay! Anak! Anak! Buhay ka! Nay! Buhay ka! Alawan sa Diyos at nandito ka ulit. Buhay ka! Ate? Fe? Yan na! Kompleto tayong tatlo. Namiss kita, ate. Sobrang namiss kita, Fe. Ayos ka lang ba? Parang namumutla ka. Pagod lang siguro ako galing kasi akong trabaho, ate. Mabuti siguro magpahinga na muna ako. Usap tayo mamaya. Sige na, mauna naman na po ako, ah. Dito ka, dito ka. Halika, halika. Pasok tayo sa loob. Ay, ako na to. Ay, naku. Kita ng lahat ng paborito mo. Anong gusto mo sabihin mo sa akin?
Hirap na hirap akong umiwas kay ate kanina. Hindi mo siya kailangang iwasan. Fe, dapat nga masaya ka eh. Nabuhay ang ate mo. Kasi ako, hanggang ngayon di pa rin ako makapaniwalang buhay si Grace. Para bang nagising na lang tayo sa isang bangungot na wala na siya eh. Oo nga. Para tayong nagising sa isang bangungot para lang pumasok sa panibagong bangungot. Teka, anong ibig mong sabihin? Ano ka ba, Warren? Hindi ka ba nag-iisip? Buntis ako. Anak mo nga tong dala ko, oh. Kaya lang naman naging tayo kasi akala natin patay na si ate. Paano tayo ngayon? Oh! Fe! Ganitong oras pala uwi mo galing trabaho. Tamang-tama, kakaluto ko lang ng almusal. Halika, kumain ka muna bago ka matulog. Si nanay nga pala. Tutulog pa eh. Kung muna ginising. Sige na, sabayin mo ako. Faye, alam mo yung boss ko, binigyan niya ako ng pabuya, tsaka mga alahas. Minare-transfer niya sa akin bago ko umuwi. Sapat na yun para makapagtayo tayo ng maliit na tindahan, ng negosyo. Tapos, may natitira pa, pwede kang bumalik sa pag-aaral. Anong sinasabi mo, ate? Ang sa akin lang naman, hindi mo na kailangan magpuyat ng ganyan sa trabaho. Pwede mo nang tuparin yung mga pangarap. Ate, hindi kasi ganun kadali yun. Anong hindi madali? Magpapasa ka lang ng resignation letter. Sabi ko, hindi nga ganun kadali yun. Hindi porket bumalik ka na dito, babaguhin namin ang lahat ng meron kami dito para sa'yo. Alam mo, nung panahon na akala namin patay ka na, alam mo bang sinisi ni Marife ang sarili niya na kung di daw dahil sa kanya, hindi ka masasawi sa abroad. Pero Nay, nandito na po ako. Oo nga, anak, pero naintindihan ko si Marife. At saka, ayaw na namin maging pabigat sa'yo. Nay, hindi kayo magiging pabigat sa akin. Salamat na ka. Siya nga pala, nakapag-usap mo ba kayo ni Warren? Tungkol saan, Nay? Sa relasyon niyo. Hindi pa po. Pero magkikita kami sa darating na linggo. Bakit po? Wala naman. Natanong ko lang. Halika na. Kain na tayo. Pwede po dito. Ang ganda naman ng ate ko. Jusera. Uy, hindi ah. Sa'yo kuya ako nagmana ng kagandahan. Naman. Fe, pasensya ka na kay ate ha. Kasi parang hindi ko inisip yung pinagdadaanan mo. Hindi ate. Ako yung mali eh. Mali ako na pinagtaisan kita ng boses. Kasi alam ko naman na yung gusto mo yung makakabuti sa amin. Kaya nga.
Kaya lang nakalimutan ko kasi na malaki ka na. Pinilit kang maging mature ng sitwasyon na pinagdadaanan natin. Nakalimutan ko na may sarili ka ring buhay. Fe, kung ano gusto mong gawin sa buhay, nandito lang si ate para suportahan ka. Aga namang kadramahan nito. Iwan ko ba sa'yo? Ikaw eh. Sira yung makeup ko. Saan ba kasi ang lakad mo ngayon? Andyan na pala yung sundo ko eh. Oh, Warren? Anong ginagawa mo dito? Bakit nandito ka? Ito naman. Napaka-protective naman ng kapatid ko. Magde-date lang po kami ng boyfriend ko. Tara na. Halika na. Muna na kami, ha? Ay, pakisabi kay nanay, baka gabihin kami. Ha? Bilis na kami. Tara na. Parang tulala ka. Di mo ba ako namimiss? Walang araw na hindi kita inisip. Na hindi ako nangulila sa piling mo, Grace. Kung ganun, pwede na natin ipagpatuloy yung plano natin. Nandito na ako. Ano yun? Ang magpakasal. Warren, may natanggap akong pera mula sa amo ko. Hindi ko na kailangan bumalik sa abroad. Siya nga. Total, si Marife naman, may trabaho na siya. Ayaw niya nang bumalik sa pag-nurse. Tapos ikaw, hindi mo naman din nagamit yung inaral mong pag-PT. Hindi na natin kailangan mag-ibang bansa. Pwede na tayong bumuo ng sarili nating pamilya. Awa talaga ako sa ate mo. Kung ngayon yung sasabihin sa kanya ang sitwasyon niyo ni Warren. Ngayon palang bumabalik sa normal ang buhay niya eh. Nay, hindi lang naman si ate yung nahirapan nung nawala siya. Tayo din. Nak. Nay, paano naman ako? Kami ni Warren. Tayo, paano tayo? Iniisip ko na kasing sabihin kay ate. Marife, bigyan niyo muna ng konting pagkakataon ng ate niyo na makapag-adjust. Unawain niyo muna siya. Tayo ang iniisip niya nung nasa ibang bansa siya. Ngayon, kailangan niya tayo. Mahal, sorry. Ang tagal mo. Kanina pa ako nag-iintay dito eh. Si TL kasi nag-extend pa ng coaching. Sorry. Warren, parang tuliro ka recently. Dahil ba yan sa pagbalik ni ate? Hindi naman. Iniisip ko lang talaga kung paano natin sasabihin sa kanya Sinabi ko na nga din yan kay nanay. Kaso, nakiusap siya na wag daw muna nating sabihin kay ate. Umanap na lang daw muna tayo ng tamang tiyempo. Sige.
Wala ka bang nakakalimutan? Bakit? Oh, Pimonsari. Oh, mahal. Happy Mansari. Thank you dito. Nakalimutan mo, no? Hindi mahal. Ba't ka makakalimutan ng Mansari natin? Siyempre hindi. Nakipag-date ka lang kay ate, kinalimutan mo na lahat ng meron tayo. Bilis naman, Warren. Mahal. Nay! Fe! Nay, baba kayo dito! Nay! Ay, di ka dali! Nay! Eto na yung van na gagamitin natin pang negosyo! Ay, nako siya nga, anak. Congratulations, anak. Naku, congrats ate! Salamat! Naku, ang tagal na namin pinagplanuhan to ni Warren. Sigurado ako matutuwa yun pag nakita niya to. Eh, pero ate, mas pipiliin ba talaga ni Warren ang maging driver kaysa dun sa promotion niya sa trabaho? Bakit naman hindi? Eh, matagal na naming napag-usapan to eh. Pwede naming gawing van for rent itong sasakyan. Pwede rin siyang pang-service. Hindi na ba pwedeng magbago yung plano? Pwede naman. Pero, kahit naging bisor sa call center si Warren, eh, mapapangupahan pa rin naman namin to eh. Kahit na hindi na siya yung magmamaneho. Sabi nga doon sa seminar namin sa POEA, parang ito yung passive income namin, kumbaga. Napapansin ko lang huwag ka magagalit kay ate Pero, parang nananaba ka. May pambili na kasi ako ng pagkain. Kakaalis na nga. Ano na, kumusta? Okay, no? Ipinarada ba naman yung van sa amin? Alam ko namang proud siya. Pero gawin ka ba namang driver? Eh, malapit ka na nga maging TL eh. Marife, chill ka lang. Hindi nakakainit ng ulo eh. Isang van lang, resign na. Akala niya siguro madali lahat ng pinagdaanan natin. Na lahat sa kanya mag-a-adjust. Eh, baka excited lang naman yung ate mo. At saka walang magre-resign, kaya huwag kang magalit ng ganyan. Eh, ano gusto mong maramdaman ko? Matuwa? Na nililihim natin yung relasyon natin sa kanya, ganon? Hello, kamusta naman ang buntis natin today? Dok. Ito po tayo, Mrs. Kamusta na, Dok? Okay lang. Name? Marife Soliman. Birthday? Feb 25, 2002. Okay. Iniinom mo ba yung mga vitamins na binigay sa'yo? Yes, Dok. Sis, totoo ka ba? Pahawa ka nga. Uy, nakakaloka. Back from the dead. Kaya Diyos ko, alam mo, hindi ako makapaniwala nung tinawagan mo ko. Oh, kwentuhan mo ko. Anong plano mo? Ano nang plano mo ngayon? Ito na nga, magdinegosyo. Uy, nakita ko yung franchise mo ng siomai. Parang maganda yun Gusto mo magnegosyo? Sige, pwede naman tutulungan kita, tapos sosyo na lang tayo. Pero dapat mag-iingat ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo. I love. Uy, iniisip ko nga isama si Warren tsaka si Marife. Sigurado ka? Bakit? Hindi, wala naman. Sa experience ko kasi, minsan, kung sino pa yung kamag-anak mo, kaibigan mo, malapit sa'yo, minsan sila pa yung nanduduga sa'yo pagdating sa negosyo. Nanloloko, ganyan. Naku, Uy, nega mo naman. Alam mo kaya hindi ka nagkakajowa eh. Uy, dami yung love life ko. Uy, teka muna, sa may banyo. Banyo muna. Pupantay ng bag ko. Sandali lang. Sige. Warren, ang kapal naman ng mukha mo talaga. Ano, hindi niyo pa rin sinasabi kay Grace yung kasalanan niyo ni Marife?
Belinda naman, wag muna ngayon. Kailangan niya malaman yung totoo. Alam ko, Belinda, alam ko, okay? Kaya nga hinahanap ko yung tamang panahon para sabihin sa kanya. Ako, Warren, tigilan mo nga ako. Huwag mo hintayin na ako pa ang magsabi kay Grace. Nak, malapit na ang birthday mo, di ba? Anong gusto mong handa? Nay, sa totoo lang, gusto ko mabinyagan yung van natin. Gusto ko mag-out of town tayo lahat. Maganda idea yan. Di ba? Fe! Fe! Uy! Ano na? Tagal mo naman magayos. Ito na nga. Malapit na matapos, oh. Diyos ko. Fe, ano to? Ano yan, ate? Ito! Ano to? Akin na nga yan. Nay! Pumasok ka nga Kasi muna yan. dito sandali, please, Nay! Ano ba yan? Ano nga kasi Nak, to? ano ba yan? Ano ba yan? Nay, alam mo bang buntis tong si Marife? Huwag kang magsisinungaling. Nakita ko resulta ng check-up mo. Nak, Kami nga ni Warren, pinagpaplanuhan namin yung pagpapamilya. Tapos ikaw magpapabuntis ka lang. Kaya ba ayaw mong bumalik sa pag-aaral? Nak, tama na. Hindi! Nay! Hindi! Siguro kasi kinukonsinti mo rin tong si Marife. Ano? Sino nga man yan? Sino? Ha? Sino nga man yan? Sino? Ha? Tama na, Grace. Tama na. Oo, inaamin ko. Siguro kasalanan ko nga rin to bilang isang ina. Pero hayaan mo muna ako na ako lang kakausap sa kapatid mo, ha? Pero hindi mo lang ngayon. Birthday mo. Hayaan mo muna tayo mag-enjoy, ha? Mag-uusap pa tayo. Hindi pa tayo tapos dito. Nasa baba na si Warren, maghahakot lang kami ng gamit. Magkaroon kaya ng lakas ng loob si Marife na aminin sa kapatid ang buong katotohanan? O mas mauunang matuklasan ni Grace sa iba ang lihim na pagbubuntis ng kapatid? Yeah. Damihan mo para hindi ako masunog, ah. Sige, Tito. Okay? Ate. Yun. Wow, may pamasahe. Syempre naman. Ano talaga, no? Ay. Gusto mo ng juice? Okay lang ako. Kukuha ako. Samahan na kita. Hindi ako na. Sige, sandali lang. Fe! Fe! Okay ka lang? Hindi. Hindi ako okay, Warren. Paano ba naman ako magiging okay? Mahal ko ang ate ko. Ikaw ang karelasyon ko. Pero pag nakikita ko kayong dalawa naglalandian, para akong mamamatay eh. Fe, alam ko. Naiintindihan kita.
Hindi, Warren eh. Hindi mo naiintindihan kung ano yung nararamdaman ko, kung gaano kasakit to eh. Oo, iniintindi natin si ate. Pero paano naman ako? Paano naman yung nararamdaman ko? Ikaw ang magiging ama ng anak natin. Pero bakit parang ako yung kabit? Ano? Grace. Grace. Grace, teka lang. Ate! Grace. Nak! Anak, ano nangyari? Ba't umiiyak? Grace, papaliwanag kami. Ano pang ipapaliwanag nyo? Niloko nyo ako! Ate, wala nang loko sa'yo. Akala namin lahat patay ka na. Kaya okay lang. Okay lang na landiin mo yung boyfriend ko. Hindi mo alam yung lungkot na dinanas namin nung nawala ka. So kasalanan ko. Kasalanan ko na akala nyo patay na ako. Pasensya na. Ang lungkot pala ng dinanas nyo. Pero yung solusyon mo, landiin yung boyfriend ko, tapos ikaw, bundisin yung kapatid ko. Ang galing nyo. Kasalanan ko. Sorry, ha? Sorry. Nak, kumalma ka. Nay, paano kung kakalma? Pinagtaksilan ako nung kapatid ko at saka nung boyfriend ko. Nak, unawain mo naman sila. Ako, nung nalaman ko, inintindi ko din sila kasi yung lungkot. So, alam mo rin. Pero hindi mo sinabi sa akin, hinayaan mo lang ako magmukhang tanga. Nak, birthday mo. Huwag naman ganyan. Ang sarap ng pa-birthday nyo sa akin. Happy birthday sa akin! I'm so sorry, sis. Nangyari to sa birthday mo. Nila akong tanga. Aaminin ko na rin sa'yo. Alam ko rin. Nakita ko si Maripel tsaka si Warren. Nagde-date silang dalawa. Simula nung nakita tayo, gusto ko namang sabihin sa'yo, kaya lang. Siyempre, ayaw ko naman pangunahan yung dalawa. Kasalanan naman nila eh. Sana namatay na lang talaga ako sa abroad. Grace, ano ka ba? Huwag mo sabihin yan. Masayang-masaya kami na buhay ka. Pero paulit-ulit nila akong pinapatay, Belinda. O, Nak. Buti naman nakauwi ka na. Bakit? Para ano? May iba pa ba kayong kasinungalingan na gusto niyong sabihin sa akin? Ba naman yan? Ang ingay naman, Nay. Di ako makatulog eh. May shift pa ako mamaya. Baka kaya hindi ka makatulog? Kasi hindi ka pinapatulog ng konsensya mo. Ahas. Wala akong inahas dahil si Warren ang kusang lumapit sa akin. Lumapit sa'yo? Panibaka! Nilandi mo! Tumigil ka nga, ate. Best friends nga kami high school pa lang, di ba? Kapal naman ang mukha mo, tawagin akong ate. Pagkatapos ng mga ginawa mo sa akin.
gusto mong itawag ko sa'yo? Tanga? Kasi hindi ka marunong umintindi ng sitwasyon namin? Pagkatapos ng lahat ng sinakripisyo ko sa'yo, tsaka sa pamilyang to, eh di ibabalik ko sa'yo, may interest pa! Kapal ng mukha mo, wala kang utang, wala kang utang na loob. Tama na! Kapal ng mukha mo! Tama na! Tama na! Hindi ka kasi marunong umintindi! Para kayo di magkapatid! Tama na. Pumunta lang ako dito para kunin yung mga gamit ko. Hindi ko kayang tumira dito kasama yung mga ahas! Grabe naman, oh. Ganda naman ang ngiti ng best ko. Eh, paano? Nakita ko na naman si Crush eh. Eh, sino nga ba yung crush na yan? Hindi na, tatawanan mo lang ako eh. Ito naman si Bes, oh. Sino nga? Dali. Promise ka muna, di mo tatawanan. Promise. Si Grace. Si Grace? Yung ate ko? Oo, si ate mo. Alam mo, Marife, sa totoo lang, matagal ko na talagang gusto yung ate mo eh. Pakiramdam ko lang ngayon na patapos na siya mag-aral, parang umuunti na yung chance akong magtapat sa kanya eh. Kaya baka naman, Marife, pwede mo ba akong ilakad sa ate mo? Please. Sige. Sige, Bes. Thank you, Bes. Salamat. You're the best. Hinihinom ko pa ng mga vitamins mo. Hindi, naalala ko lang nung una mong sinabi na may gusto ka sa ate ko. Tagal na nun. Kung nung bago mo ligawan yung ate ko, eh, sinabi ko na sa'yo na may gusto ako sa'yo. Sa tingin mo ba, ako yung pipiliin mo noon? Okay, nandito na tayo. Kaya ayusin na lang natin kung anong gulo meron tayo ngayon. Ano bang plano mo? Kausapin ko si Grace. Okay, magkakaanak na tayo. Kaya gusto ko maging maayos ng lahat. Dahil alam ko kahit anong mangyari, kahit awayin ka niya, awayin niya ako, awayin niya tayong lahat. Okay, kapatid mo pa rin siya. At yan. Pamangkin niya pa rin naman magiging anak natin eh. Huwag ka na mag-isip. Grace, salamat at pumayag ka makipagkita sa akin ngayon. Ayos ka lang ba? Hindi ka na makakausap ng matino eh. Ako pa yung hindi makakausap ng matino? Grace, mukhang ang dami mo nang nainom eh. Ano sa tingin mo?
sakit din. Sakit na ginawa niya. Yes naman. Kaya nga nandito din ako, di ba? Kaya nandito ako ngayon dahil gusto kong humingi ng sorry. Sorry at sana maunawaan mo yun. Ganun na lang ba o kadaling kalimutan? Grace naman. Alam mo, Grace, hindi mo alam yung pangungulila ako eh. Hindi mo alam yung pangungulila ako simula nung nawala ka. Grace, gabi-gabi yun. Gabi-gabi, hindi ako makatulog. Iyak ako ng iyak. Sinong sumalo ng mga luha mo? Kapatid ko. Ang dami ng mga ibang tao dyan, bakit kapatid ko pa? Nangulila ka sa akin, pero hinanap mo kay Marife. Ano ba ako, mahal? Grace, mali ito. Problema. Itong ginagawa natin, mali ito. I'm sorry. Paanong mali? Warren, magkarelasyon tayo. Hindi naman tayo naghiwalay. Pero Grace, simula nung nawala ka, pilit kitang kinalimutan. Kinalimutan kita kahit ang sakit-sakit. Kahit ang hirap-hirap. At si Marife. Grace, si Marife yung tumulong sa akin eh. So yung tumulong sa akin para makalimutan ko yung sakit. Yung sakit na naramdaman ko nung nawala ka. Nandito na ako. Nandito na ako. Nahahawakan mo ako. Nararamdaman mo ako. Buhay ako. Buhay ako. Grace, mali ito. Okay, mali na hinalikan kita. Mali na ginawa natin ngayong gabi to. I'm sorry. Grace, I'm so sorry. I'm sorry, Grace. Grace, I'm sorry. I'm sorry, Grace. Tama na, tama na. Tama na! Tama na. Ako pa yung sorry. Ano ka ba na mukha mo? Kapal na mukha mo. Alas! Grace. Umalis ka na! Nay, umiiyak ka na naman. Hanggang ngayon ba, iniiyakan mo pa rin si Ate Grace? Eh kasi naman, binigo ko na naman ang ate mo. Dapat talaga noon pa, pinagsabihan na kita dyan sa pakikipagrelasyon mo kay Warren. Bakit, Nay? Bakit ako? Bakit kasalanan ko na naman? Ano bang ginawa ko? Eh, di ba, single naman kami ni Warren parehas nung inakala nating patay na si ate. Nay, kasalanan ba namin sinubukan naming maging masaya sa gitna ng lungkot na pinagdadaanan namin? Kasalanan ba yun, Nay? Ako na lang lagi eh. I'm sorry.
Ikaw ang magiging ama ng anak natin. Pero bakit parang ako yung kabit? Ang baboy niyo! Baboy niyo! Ate! Huwag mo akong hawakan! Nakakadiri ka! Nakakadiri kayong dalawa! Kamusta? Bakit hindi ka pumasok kagabi? Anong napag-usapan niyo ni ate? Marife. Tinapos ko na. Tinapos ko na lahat sa amin. But I ended up kissing her. I ended up kissing her bago ko tapusin, Marife. Sinabi mo? I kissed her. Ano? Dapat ba matuwa ako that you gave her a final kiss? Ganon? Marife, tinapos ko na. Tinapos ko na sa amin. Pakangako ko sa'yo, paninindigan ko yung bata, ikaw. Marife, parang awa mo na. Awa mo na, I'm so sorry. I'm so sorry, please. Please. Please, tingnan mo naman ako. I'm sorry. Problema mo, ate? Gusto mo ba talaga ako mamatay? Mahirap mamatay ang mas maganda. Hindi na ikaw yung ate ko na pumunta sa ibang bansa para sa pamilya. Oo. Hindi na ako yung kapatid mo na nagsakripisyo para sa pamilya. Dila mo na siya nung gumuhugos hali. Pinatay mo ako ulit nung pinagtaksalan mo. Ang sabihin mo, bitter ka. Kaya ayaw na sa'yo ni Warren. Eh bakit labi ko yung hinagutan niya kagad? Kapal na mukha mo? Kapal na mukha mo? Ikaw walang hiya! Ha? Masayop ka! Ikaw yung taksil! Ikaw gusto mo ba talaga akong patayin, ate, ha? Ha? Magtatapos ko magsakripisyo para sa'yo. Magtatapos ko gawin lahat yun para sa'yo. Ano ba? Ate! Ate, masakayop ka! Ayop ka! Ikaw ang ayop! Ayop sa akin! Ayop ka! Ayop sa akin! Pagkatapos ang paghihirap ko para sa'yo, ha? Marife! Please! Sige na kayo! Ito bagay talaga to sa'yo eh!
kampihan mo yan! Kampihan mo yan! Magtulungan kayo! Magtulungan niyo ako! Grace! Grace, tulungan mo ko. Dali natin sa ospital si Marife. Grace! Ano ba nakatunga ka pa dyan? Halika na dito! Kuya, halika. Inuwa mo kami. Yung anak ko na yun, baka malaglag yung anak ko na. Tuloy na maayusin ang lahat. Ano, masaya ka na, Grace? Masaya ka na na pwedeng mawala ang dinadala ng kapatid mo? Nay, Magdasal ka. Magdasal ka na walang mangyari sa kanilang masama. May pag-asa pa bang mabuo ang pamilyang winasak na masamang biro ng tadhana? Titibay bang muli ang nagkalamat na relasyon nila Marife at Grace? Kaya pa bang ibalik sa dati? Warren, salamat sa paghatid mo sa amin, ha? Ako, tita. Walang anuman ho. Siyempre, para ho sa mag-ina ko, gagawin ko ho ang lahat. Naku, buti na lang covered nung HMO ko yung 3-day stay natin sa ospital. Malakas ang kapit ng bata, pero uulitin ko lang yung sinabi ng doktor, ha? Mas mag-iingat tayo ngayon. Oo. Nay, may balita ka po ba kay ate? Dito siya natulog kagabi. Nay. Fe, Warren. Hinintay ko po talaga kayo para bago po ko umalis. Saan ka pupunta? Inaayos ko na po kasi yung mga papeles ko sa Canada. May nahanap po kong trabaho doon. Caregiver po sa isang retirement home. Ate. Fe, sorry. Ate, sorry din. Sorry sa mga nagawa ko. Sorry po sa inyong lahat. Ate, hindi mo naman kailangan umalis eh. Ate, kailangan ko kasing gawin to eh. Para sa sarili ko. Ano po, Nay? Tatandaan mo, ha? Laging bukas ang bahay na to sa pagbabalik mo. Mahal na mahal ka namin. Naipangako po. Babalik po ako. Kailangan ko lang po talagang gawin to para sa sarili ko. Ate.
Warren. Alagaan mo yung kapatid ko. Grace. Salamat. Maraming salamat sa lahat. Salamat. Paalam. Sa huli, nagpa siyang mangibang bansa si Grace para makapagsimula uli. Ganun man kasalimuot ang kanyang pinagdaanan. Alam niya ang unang hakbang sa paghilom ay pagtanggap at pagpapatawad. Ang buhay ay hindi lamang isang daan na iginuhit para sa atin. Ito ay sangang daan na nagbibigay sa atin ng maraming pagkakataon na pumili at tahakin ang sarili nating tadhana. Magandang hapon mga kapuso, ako po si